Hello mga bata! Andito ngayon sa harapan niya si Teacher Jen. At may pinakabago na naman tayong kwento. At tiyak na tiyak ako, gugustuhan niyo ito. Ang pamagat ay, 1, 2, 3, mayroon akong regalo. Pero, bago natin ikwento ito, may katanungan muna si Teacher Jen. Mga bata, nagre-regalo ba kayo sa mga kaibigan, nanay o tatay niyo? Magaling! Napakabait yung bata. 1, 2, 3, mayroon akong regalo, ikinuwento ni Christine S. Bilet. Iginuhit ni Jason K. Day S.J. Bago nating simulan ang ating kwento, sa tuwing maririnig nyo ang bilang ng 1, 2, 3, hawak kayo sa buhok na para bang nagsusuklay. Panay ang haplos at suklay ni Carlota sa mahaba at maitim na buhok ng kanyang nanay. 1, 2, 3, 4, 5. Nakakapagod, nanay, sabi ni Carlota. Gandang-ganda si Carlota sa buhok ng nanay. Goma ang madalas nitong pantali sa mahabang buhok. Mabilis mapatid ang goma. Nagugulo ang buhok kapag nilalaro at hinahablot ni Bunso. O kapag nagmamadali habang nagluluto sa umaga at naghahanda ng baon ni tatay. Habang abala sa paglilinis ng bahay. Habang pagod ngunit masaya sa paglalaban ng mga labada ni Aling Maria. Ano nga ulit ang pangalan ng nilalabhan ng damit ng kanyang nanay? Mahusay mga bata. O naaalala ni Carlota na malapit na ang karawan ng kanyang nanay. Naisip niya na malaking ipit ng bulaklak sa tindahan ni Aling Chuleng. Aha! Sigaw ni Carlota. Ipit ang ireregalo ko kay nanay. Sa loob ng bata, ngunit wala siyang pera, kaya't nagbuo siya ng plano. Ano nga ulit ang ireregalo ni Carlota sa kanyang nanay? Mahusay mga bata, nakikinig talaga kayo. Sa unang araw, tinipon niya ang mga basyong bote sa likod ng bahay, nilinis niya at ibinenta sa junk shop. Sa ikalawang araw, namitas siya ng bayabas sa bakuran, inilako niya sa mga kaibigan. Bayabas, matamis, malutong, hinog at manibalang, parang mang-awit kung humiyaw si Carlota. Ano nga ulit ang ginawa ni Carlota sa pangalawang araw? Magaling mga bata. Sa ikatlong araw, siyang naghatid ng labada kina Aling Maria. Inabutan siya nito ng konting barya. Salamat po, ngiti ni Carlota sa matanda. Sa ikaapat na araw, binilang niya mga naipong barya. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, sabayan niyo ako. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. 1, 2, 3, 4, 5. Sapat na ang pera ko, masayang sabi ni Carlota. Kinabukasan, ikalimang araw, kaarawan na ni nanay. Muling sinuklay at hinaplos ni Carlota ang buhok ng ina. 1, 2, 3. Saka inilagay niya ang malaking ipit na bulaklak sa buhok ng ina. 4, 5. Mukhang diwata na ang nanay ko, awit ni Carlota. Ano ulit mukha ang meron ng kanyang nanay, sabi ni Carlota? Mahusay mga bata, maligayang kaarawan nanay,
Binigyan niya ng maraming halik ang ina. At doon nagtatapos ang kwento nating 1, 2, 3, mayroon akong regalo. Mga bata, nag-enjoy ba kayong pakinggan ang ating kwento? Ipinakita dito sa kwento natin na kahit bata tayo, kaya rin natin bigyan ng regalo ang ating nanay na kaya nating magsikap para makuha natin ang ating gusto. Kaya wag nating maliitin ang ating sarili na kahit bata tayo, hindi natin kayang isang bagay. Sa lahat ng bagay, kaya natin kahit bata pa tayo basta't marunong tayo magsumikap. Tandaan yan mga bata, yan ang ating aral sa ngayon. Bye-bye mga bata! Salamat sa iyong pakikinig! The first one is sino sila. So, ang gagawin dito is, kukunin yung mga name ng nanay, tatay, Carlota at bunso. Ididikit sa picture kung si nanay ba yon, si tatay ba yon, o si bunso, si Carlota. Next activity naman is i-connect mo. Ito yung mga ginawa ni Carlota kung paano niya nakuha yung pangregalo niya sa mama niya. So, kumuha ka lang ng pentel pen para i-align kung sino si number 1, number 2, number 3, number 4, and especially si number 5. Sa pangatlong activity naman, hanapin natin sa buhok ni nanay ang lapis, bote, manika, ipit, bulaklak, suklay, pitaka, laruang track, damit, at salamin. Gagamit tayo ng Crayola upang mapilugan natin ang mga gamit na hanapin natin. At sa ating pang-apat naman na activity, ipitan mo si nanay. So ang gagawin natin dito ay kukunin natin ang ipit at ilalagay natin sa buhok ni nanay.